Alam niyo bang meron o manong misteryoso at mahiwagang lungsod na matatagpuan sa Pilipinas? Subalit punong-puno ito ng mga nakakatakot na kwento. Laman din ito ng mga sabi-sabi na may mga hindi ordinaryong mga nilalang ang nakatira dito. Subalit bago pa man tayo magsimula sa kwento natin ngayon, ay iniimbitahan muna kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa channel na ito. Handa ka na bang alamin ang kwento patungkol sa misteryosong lungsod na ito? So kung handa ka na, simulan na natin. Ang Pilipinas ay isa sa mga kilalang bansa sa Timog Silangang Asya na may napakaraming magagandang tanawin at lugar na madalas puntahan ng mga turista. Marami kang makikitang ilog, bundok, dalampasigan, at iba pang mga magagandang lugar na gawa ng inang kalikasan. Subalit paano kung sabihin ko sa iyong mayroong isang lungsod sa Kabisayaan na hindi pangkaraniwan? Punong-puno ito ng kayamanan at isa itong misteryosong lugar na tila ba isang espesyal na tao lamang ang naiimbitahan dito. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang misteryosong lungsod ng Biringan. Maraming mga kumakalat na kwento patungkol sa lugar na ito. Ayon sa mga sabi-sabi, ang lungsod na ito raw ay mayaman sa ginto at iba pang mga palamuti. Bukod dito, napakarami umanong magagandang tanawin dito na higit pa ang ganda kung ikukumpara sa isang normal na tanawin sa Pilipinas. Lahat ng tao sa lungsod na ito ay mayayaman at walang kahit sino man ang naghihirap. Ngunit kahit pa man mayayaman sila, ang mga naninirahan sa lugar na ito ay hindi talaga mga tao, kundi mga engkanto. Nakakakilabot ang lugar na ito ayon sa karamihan, sapagkat sa oras na ikay makarating sa Biringan ay hindi ka na umano makakabalik pa kahit kailan. Ang Biringan ay tinagurian bilang isang misteryosong lungsod sapagkat ito ay hindi pangkaraniwan, kundi isa itong fantasy place o isang lugar na nababalot ng kababalaghan at hiwaga. May mga pagkakataon din umanong nangunguha ng mga tao ang mga engkantong nakatira dito upang mapangasawa nila. Maraming bali-balita patungkol sa Biringan at may mga taong sumubok na hanapin ang eksaktong lokasyon nito sa mapa ng Pilipinas. Subalit hanggang ngayon ay hirap pa rin nilang hanapin ito. Gayunpaman, ayon sa ibang mananaliksik patungkol dito, ay sinasabing ang misteryosong lungsod ng Biringan ay nasa pagitan daw ng Kalbayog at Katarman sa Northern Samar. May mga nangahas na rin daw na magpunta sa lungsod ng Biringan, subalit nabigo silang makapunta dito. Ayon sa iba, may mga portal o lagusan daw na kailangan upang makarating sa misteryosong lungsod. Sa tuwing may mga taong nais magpunta sa Biringan, ay lagi silang nag-iingat dahil mayroon umanong nakamasid na mga engkanto sa mga puno at halaman na galing sa misteryosong lungsod. Maaaring wala pang sapat na ebidensya ang may papakita upang paniwalaan ang kwento patungkol sa Biringan. Subalit ayon naman sa mga nakarating na umano sa lugar na ito, ay sadya daw nakakakilabot ang Biringan. May isang babae ang nangahas na magkwento ng kanyang nakakakilabot na karanasan sa Biringan. Ayon sa kanya, isang gabi habang siya ay naglalakad sa isang kagubatan ay nakakita umano siya ng isang daanan na hindi pamilyar sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at unti-unti daw siyang naligaw hanggang sa bigla na lang tumambad sa kanya ang mga naglalakihan at makikinang na mga gusali. Masyadong maliwanag daw sa lugar na iyon dahil sa dami ng ilaw. Takot na takot umano siya noong mga oras na iyon, subalit nakabalik din siya kalaunan. Napakaraming sabi-sabi o haka-haka ng mga tao patungkol sa misteryosong lungsod ng Biringan. Ayon sa iba, isa lamang itong gawa-gawa ng mga tao at may mga nagsasabi rin namang totoo ito.
Dahil na rin sa mga hindi mamatay-matay na usapin patungkol sa Biringan at dahil na rin sa hindi pagkasundo-sundo ng mga pinaniniwalaan ng mga tao patungkol dito, ang kwento sa misteryosong lungsod ng Biringan ay itinuturing bilang isang urban legend. Ang urban legend ay isang term na tumutukoy sa isang kwento o misteryosong pangyayari na kumakalat sa mga tao. Subalit hindi napapatunayan o walang sapat na ebidensya, subalit maaaring totoo at maaari din namang hindi totoo. Bukod sa mga taong nakapunta na sa misteryosong lungsod ng Biringan, may isang kwento ring lumitaw patungkol sa dalawang piloto ng isang helicopter na galing sa ibang bansa. Habang binabaybay umano nila ang lugar kung saan matatagpuan ang lungsod ng Biringan, ay unti-unti umano silang naligaw ng direksyon. Nang walang ano-ano'y, bigla na lang nilang nakita ang isang mahiwagang lungsod na punong-puno ng mga makikinang na palamuti. Nagulat sila at nagtaka nang masilayan ito, sapagkat bago pa man nila makita ang mahiwagang lungsod, ay napansin nilang isa lamang itong patag na lupa na may mga punong kahoy. Maaaring nakaramdam sila ng takot, kaya naman agad silang umalis at nag-iba ng direksyon. Subalit ano nga ba ang engkanto? Totoo nga ba ang mga ito? Ang engkanto ay isang supernatural creature na hindi nalalayo sa mga misteryosong nilalang gaya ng kapre, aswang, duwende at iba pa. Kung mapapansin sa mga libro at telepantasya na napapanood sa telebisyon o maging sa pelikula, ang imahe ng engkanto ay isang maliliit na nilalang na kahawig ng isang paru-paro. Meron itong pakpak at nababalot ng hiwaga. May kakayahan itong makalipad at meron din itong kapangyarihan. Ayon sa author ng mga libro at writer sa mga pelikula patungkol sa mga fairies o engkanto, ang mga nilalang na ito ay nakatira sa iba't ibang lugar na nasasakop ng kalikasan, gaya ng gubat, ilog, at maging sa ilalim ng lupa. May mga taong naniniwala sa mga kwento patungkol sa engkanto at naniniwala na ang mga ito ay talagang totoo. Subalit may mga tao namang hindi rin naniniwala dito, sapagkat maaaring wala pang sapat na katibayan o solidong ebidensya na ang mga engkanto ay talagang umiiral sa realidad. Samantala, atin namang balikan at pag-usapan ang patungkol sa kwento ng Biringan. Totoo nga kaya ang mga sinasabi ng mga taong nakarating na umano sa lugar na ito? Kung ating kokontrahin ang kanilang mga kwento, maaaring tayo'y makaisip ng mga posibleng solusyon o pangyayari upang masagot ang mga sinasabi nila. Maaaring sila ay nakaramdam lamang ng pagkahilo habang sila ay naglalakad sa lugar na iyon, at maaaring nagkaroon sila ng tinatawag na delusions o hallucination o pagkakaroon ng karanasang makakita ng mga bagay na wala sa realidad. Isa pang posibilidad na maaari nating masabi patungkol sa karanasan nila ay ang isipin na maaaring nakaidlip lamang sila o maaaring binabangungot lamang sila habang natutulog. At paggising nila ay hindi nila malaman o maalala kung ang nangyari sa kanila sa panaginip ay totoo o hindi. Gayunpaman, kinakailangan pa rin nating irespeto ang kanilang sinasabi at pinaniniwalaan. Sapagkat wala man silang maipakitang sapat na ebidensya, hindi rin naman natin mapapatunayan kung ang mga sinasabi nila ay totoo o hindi. This is Win Stories. See you on my next video.